Nagtaksil si Zhao Shizeng. Gusto ko nang makipagdiborsyo. Makikipaghiwalay ka ba o hindi? Oo, hihiwalay ako. Sige. Ipakukuha ko sa abogado ang divorce agreement. Mag-impake ka na ng mga gamit mo. Sige po. Ako si Jianxin. Hindi kami tunay na magkapatid ni Jian Yue. Pero, ang katotohanang hindi nagbabago simula bata pa kami, ay kapag sumunod ako kay ate, magiging maganda ang buhay ko. Pinoproseso na ni na mama at papa ang adoption papers. Mula ngayon, ako na ang ate mo. Kapag may nang-api pa kay Jianxin, lagot sila sa akin. Para makasama si ate, ay tumalon ako ng 2 baitang sa pag-aaral. Hanggang sa wakas ay nakapasok ako sa parehong universidad. Nagtayo si ate ng design company, at ang walang kwenta kong bayaw ang naging unang angel investor. Ate, ngayong kasal ka na, paano na ako? Bilang isang taong sobrang dikit sa ate niya, syempre, kung nasaan si ate, nandoon din ako. Para manatili sa tabi ni ate, nagpa siya akong akitin ng kapatid ni Zhao Shizeng na si Zhao Xiang. Ang sakit. Miss, nag-a-acting ka lang ba? Jianxin. Jianxin, kumusta ka? Meron bang masakit sa'yo? Ate, ang sakit ng braso ko, ang sakit ng kamay ko, ang sakit din ng binti ko, ang sakit ng buong katawan ko. Zhou Xiang, paano ka ba magmaneho? Ano nang gagawin mo ngayon? Hipag, ako. Nakapatay naman ang makina ng kotse ko. Wala akong pakialam. Binangga mo talaga ako. Kailangan mong maging responsable sa akin. Xiang, dalhin mo siya sa ospital. Bilis na. Sige. Ano? Bagalan mo naman. Hindi pwede. Kapag nahuli tayo sa ospital, yung sugat sa braso mo ay gagaling na. Ako. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Pero, anong pakay mo sa ginagawa mo ngayon? Plano kong pakasalan ka. Hindi ko akalain na kahit maliit ka, ang taas din pala ng pangarap mo. Pero, maraming babaeng gustong magpakasal sa akin. Kailangan mong kumapit. Nakakapit na ako. Sapat na ba ang higpit? Pakasalan mo ako? O ganito ka ba kasaya? Masaya ako. Uwi na tayo. Narito ang bahay natin. Mali ka. Narito ang bahay. Ano naman kung unang gabi natin bilang mag-asawa? Gusto ko talagang matulog kasama ka. Napakaganda. Ngayon ay makakasama ko na ang ate ko habang buhay.
Kasal na tayo? Gusto mo ba ng villa o isang malaking apartment? Kaya kong bilhin ng kahit ano para sa iyo. Ang tumira rito sa kuya ko ay hindi talaga tama. Hindi maaari. Gusto ko talagang tumira rito kasama ang ate ko. Kung hindi ka papayag, huwag kang matutulog sa kama ko. Huwag mo nang asahan. Oo, sige, sige, sige. Kaming magkapatid ay may utang sa inyo. Ang babaeng ito. Marunong lang magkarera ng sasakyan si Xiang, wala siyang alam na kahit ano, pasensya na kay Jianxin. Ganito na lang. Simula ngayon, ay ako na ang magbabayad ng lahat ng gastusin nila. Sige. Nakatanggap ng 16 na milyong piso. Nakatanggap ng 8 milyong piso. Dumating na ang perang panggastos na bigay ng kuya ko. Ililipat ko sa iyo ang kalahati. Bilis purihin mo ako. Ang bayaw ko lang ang nagtatrabaho, pero ang buong pamilya ay hindi na kailangang mag-alala. Sulit na ang buhay na ito, dahil umaasa lang ako sa ate ko. Kasal na kami ng 2 taon, kailangang ibigay sa akin ang kalahati ng perang nakuha ni Zhou Xiang sa kuya niya. Ang mag-divorce na yon ay parang hindi patas para sa kanya. Pero nadagdagan ng 8 digit ang ipon ko. Kapag hindi mo alam ang pipiliin, sumunod ka lang sa yapak ni ate at hinding-hindi ka magkakamali. Anong ginagawa mo? Nag-empake ako ng mga gamit ko. Maglilipat na ako ng bahay. Baby, sa wakas ay payag ka na bang umuwi kasama ko? Tutulungan na kitang mag-ayos. Hindi. Maglilipat kaming 2 ni ate. Nagtaksi lang kuya mo. Makikipag-divorce na si ate. At ano naman? Kaya kung makikipag-divorce si ate, makikipaghiwalay din ako. Jianxin, subukan mong sabihin iyan sa akin ng isa pang beses. Makikipaghiwalay ka pa ba? Oo. Makikipaghiwalay ka pa ba? Mukhang hindi ka pa natatanda. Makikipaghiwalay ka pa ba? Hindi na ako makikipaghiwalay. Hindi na talaga, hindi na. Sabi ko na ngang hindi na eh. Premyo mo ito. Zhou Xiang, hayop ka. Makikipaghiwalay ako. Kailangang makipaghiwalay. Mamamatay ako kapag hindi ako nakipaghiwalay. Huwag mong abusuhin porket bata ka pa. Maghinay-hinay ka. Napagbintangan lang ako. Hayop talaga si Zhou Xiang. Wala akong magawa. Pinilit ka ba niya? Napakawalang hiya niya. Makipaghiwalay ka na agad. Ate,
Nalaman mo na ba ang totoo tungkol kay kuya? Totoo ba iyon? Nagsinungaling si CEO Zhao Shizheng na pupunta sa ibang bansa para sa stock market. Pero ang totoo ay lihim siyang nakipagkita sa kanyang unang pag-ibig sa gabi. Hello? Asawa ko, na-miss mo ba ako? Babalik na ako pagkalipas ng ilang araw. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? May nangyari ba? Na kahit anong espesyal? Wala naman. Ayos naman ang lahat. Gabi na, magpahinga ka na. Pinakasalan ka lang ni Zhou Shizheng noon para makalimot sa sakit. Ako ang mahal niya. Ngayon, muli nang nag-alab ang aming pag-iibigan. Kung matalino ka, ibalik mo na siya sa akin. Ang lalaking nambababae, sa iyo na kung gusto mo. Magdidiborsyo ka pa ba? Hindi natutuloy. Hindi na ako makikipaghiwalay. Hindi na talaga. Ate, kailangan na nating umalis ngayon bago pa bumalik si Zhou Xiang at hindi na tayo makakaalis. Tara, bilis, alis na tayo dali. Mga madam, mag-isip-isip po muna kayo. Kapag umalis kayo, paano ako magpapaliwanag kay Ginoong Zhou? Patay na. Katapusan na natin. Hindi ko matawagan ang panganay na amo. Paano naman ang pangalawang amo? Wala namang kwenta ang pangalawang amo, bale wala rin kahit tawagan siya. Bakit parang pasan niyo ang daigdig? Tumakas na ang asawa mo. Gian. Zin. Ang lakas na ng loob mo Nagawa mo pa talaga akong i-block. Ganoon nga po ang nangyari. Siguro po ay mas mabuting pabalikin na agad ang panganay na amo. Munting sinungaling? Kapag nahuli kita, hindi kita pakakawalan. Sa mga nakaraang taon, nakakuha ako ng ilang sikat na designer. Ang kumpanya ay nakatuon sa high-end at light luxury. Nagpublic na ang kumpanya noong nakaraang taon. Ate, ikaw na talaga ang pinakamagaling. Maayos naman ang paglago ng kumpanya. Hahatiin natin ng pantay ang mga kita. Narito ang lahat ng mga kinita mo. Sinong nagsabing masama ang maging paborito ni ate? Napakaganda kaya nito. Tara na, Bakit? Saan tayo pupunta? uuwi na sa bagong bahay. Tara. Ate, saan ba tayo titira? Sa atin ang buong palapag na ito. Isang unit bawat isa para madaling magkwentuhan at bumisita anumang oras. Hindi nakakahiya ang umasa sa ate ko. Yang master, hindi pa rin po maabot ang telepono. Pakilusin ang lahat ng mga kapatid sa fleet. Tulungan niyo akong maghanap ng isang tao. Bakit parang may masama akong kutob? Jianshin, kain na tayo. Sige. Magandang araw po, boss. Magandang araw po, boss. Tawagin mo ako. Alam kong hindi mo gustong mag-design, kaya ipinagbukas kita ng restaurant na ito. 10 minuto lang mula sa bahay. Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala rito. Ate, ang pagdidiborsyo mo ay medyo nahuli na yata. Hindi maaasahan ang mga lalaki, mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Umasa ka sa sarili mo at aasa naman ako sa iyo. Dahan-dahan lang sa pagkain. May meeting pa ako mamaya. Huwag kang mag-alala. Siguradong palalakihin ko ng maayos ang restaurant na ito.
Ang weird naman. Ang sarap-sarap naman ng pagkain dito. Pero bakit matumal ang negosyo? Kahit masarap ang tinda, mahirap mapansin kung tago ang pwesto. Siguro kulang lang tayo sa promotion. May naisip na ako. Hello sa inyong lahat. Welcome sa Sinue Private Cuisine. Ifo-follow ko ang streamer na ito dahil siya na talaga ang perfect na kasama sa kainan. Mukhang ang sarap kumain ng streamer. Ano kaya ang kinakain niya? Dapat kumain din kayo. Nang mabuti ha. Ang cute naman ng streamer. Shinyu Private Cuisine, pupunta rin ako para kumain. Opo, ito ang Senior Private Cuisine. Magpapareserve po ba kayo? May available pa pong pwesto. Sige po, sige po. Ire-reserve ko na po kayo ngayon din. Nahanap mo na ba siya? Nahanap ko na. Nasaan siya? Nagla-livestream siya. Totoo ngang nagla-livestream siya. Hello sa inyong lahat. Ito ang bagong putahing ginawa ni Sinbao. Titikman ko muna para sa inyo. Ang unang subo ay para sa mga fans. Sinbao? Pinahirapan mo talaga ako sa paghahanap sa'yo. Ate, lagot na ako. Ang hayop na si Zhao Xiang. Nahanap niya na ako. Hi. Kakain ka rin ba rito? Ano sa tingin mo? Tigil muna ang meeting. Sumama kayo sa akin sa labas. Kahit na si Jian Yue pa iyan, ay gustong makipag-divorce sa kuya ko? Bakit ka nakikisali? Hindi naman ako nag-cheat. Noong magpakasal tayo, pinilit at tinukso lang kita. Hindi mo naman ako gusto, kaya maghiwalay na lang tayo ng maayos. Sinong nagsabing hindi kita gusto? Kuya? Sino siya? Si Jianxin, ang kapatid ni Jian Yue. Isa siyang masunuring babae. At tinamaan ako sa kanya sa unang tingin pa lang. Sayang lang at kapatid siya ng hipag ko. Kailangan kong mag-isip kung paano siya mapapasakin. Dumating na ang pagkakataon. Ikaw ang unang lumapit sa akin noon. Ngayon gusto mong umalis? Hindi yon ganoon kadali. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, kapag sinubukan mo pang tumakas, ay ikukulong kita. Para habang buhay, ay hindi ka na makakalabas. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? May lakas ka ng loob na ikulong ang kapatid kong si Jian Yue. Ate, nandito ka na ba? Tara na. Sa anong karapatan mo siyang isasama? Asawa ko siya. Ate ko siya. Hipag, makikipagdiborsyo ka ba? Pero hindi mo pwedeng paghiwalayin kaming dalawa. Siguradong mayroon lang itong hindi pagkakaintindihan. Kaya mas mabuti pang umuwi muna tayo at hintayin nating makabalik si kuya. Wala ka bang ginawang mali? Hindi ba't ikaw ang namilit kay Jianxin ng walang preno? Bakit pati iyan sinasabi mo?
Ikaw? Tungkol naman sa kung anong ginawang mali ng kuya mo. Pauwi ka na lang at tanungin mo siya. Pero bago iyan, kung magtatangka ka pang hawakan si Jianshin, sa tingin ko kahit ang kuya mo ay hindi ka maililigtas. Ang galing talaga ni ate. Tara, Asawa ko. Jianxin, sumama ka sa akin pabalik. Jianxin, Jianxin. bakit? Hindi mo ba siya kayang iwan? Siyempre hindi. Tulungan mo akong habulin ang kotseng iyan. Isesend ko sa iyo ang plaka mamaya. Humanda ka sa akin, Jianxin. Lumalaban ka na talaga ngayon. Kapag nahuli kitang muli, talagang ikukulong na kita. Alak? Nasaan ang alak ko? Ibigay mo sa akin ang alak. Zhou Xiang, sino ang nagsabi sa iyong magpakalasing? Kuya? Paano kung matakot si Jianshin sa sobrang pag-inom mo? Paano ako magpapaliwanag kay Jian Yue? Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi na kailangang magpaliwanag. Matagal na silang umalis ni ate at Jianxin. Ano? Ano ba ang nangyayari? Gusto ko ring itanong sa iyo kung ano ang nangyayari. Habang nasa ibang bansa ka, pinilit mong makipagkita sa dati mong pag-ibig sa gabi. Nagtaksil ka kaya gustong makipagdiborsyo ni ate. Huwag mo naman akong idamay. Ngayon, gusto nang makipagdiborsyo ni ate. At aalis na rin si Jianxin. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Anong pagtataksil? Kuya, hindi naman sa pinagsasabihan kita. Ganoon ba talaga kahalaga ang dati mong pag-ibig? Ang lumang isyung 10 taon na ang nakalipas. Ay binabalikan mo pa? May saysay ba iyon? Damay patuloy ako sa gulo mo. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ayaw mong maniwala? Sige. Tingnan mo mismo. Lin Xiaoyu? Nagkataon lang ang pagkikita namin, dinala siya ng kliyente sa hapunan. Sa buong oras na iyon, itinuring ko lang siyang estranghero. Aling pahayagan ba ang nagpapakalat ng chismis na ito? Talaga? Kuya, ipaliwanag mo agad ang totoo kay ate. Kung ganoon, hindi ko na rin kailangang makipagdiborsyo. Ni-block niya ako? Tawagan mo siya. Ikaw? Tumawag ka. Huwag ka nang umasa sa akin. Ni-block na rin nila ako. Teka, ano na ang gagawin natin? Si ate? Napakatalino niya. Kapag itinago niya si Jianxin, kahit sa tulong ng mga kasamahan ko sa racing club, ay hinding-hindi siya mahahanap. Kuya, Noong magkasintahan pa kami ni Jian Yue, ay nag-install ako ng tracking software. Nahanap ko na sila. Ate, kapag nag-divorce, kailangan ba talagang personal na pumunta? Kung hindi, ano pa? May posibilidad ba na hindi ako pupunta pero hiwalay na kami? Hindi mo kailangang matakot. Kapag may ginawa sa'yo si Zhou Xiang, hindi ko siya mapapalampas. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Ang totoo, ano lang kasi. kumain ka na. Lalamig na iyan. Huwag mong sayangin ang effort ko. Kumikita na ang racing club ko.
Ikaw ang boss, madam? Siyempre, may parte ka. Mabuti ang ate mo sa'yo. Pero masama ba ako sa'yo? Hindi naman ako ng bababae. Bawal ang divorce. Mabuti naman talaga si Zhou Xiang. Mabuti rin siya sa akin. Alam kong mahina ang loob mo at takot kang guluhin ni Zhou Xiang. Ganito na lang, lalabas ako para sa negosyo. Isasama na lang kita para makapag-relax ka. Lalaki lang iyan. Kahit ilan pa ang gusto mo. Hahanapan ka ni ate. Nasa kabilang kwarto lang ako. Mag-enjoy ka lang dito, ha? Anong gagawin ko rito? Heto na sila. Mag-enjoy ka. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Ate, Anong gustong pakinggan ni ate? Kakantahan kita. hindi na. Kaya ko namang kumanta mag-isa. Gusto mo ba ng prutas, ate? Binalatan ko na. Susubuan kita gamit ang bibig ko. Huwag na, huwag na. Kaya ko nang kumain mag-isa. Hindi ba masakit iyan? Kung hihilot ni ate, hindi nasasakit. Nagbayad na si Jian Yue. Sulitin ko na ang pagkakataong ito. Jianxin, ang abs na ito, masarap bang hawakan? Jianxin, masarap ba hawakan ang abs na ito? Lumayas ka. Huwag kang umalis. Nawala na parang bula ang pera ni Jian Yue. Jianxin, ang lakas ng loob mo, nandito pa ako. Sino ba ang tinitingnan mo? Wala akong tinitingnan. Tingin mo ba ay bulag ako? Saan mo ba hinahawakan ang kamay mo kanina? Sa tingin ko ay nawawala ka na sa iyong sarili. Masarap ba talaga ang uminom sa labas? Hindi pa naman ako umiinom. Mukhang gustong-gusto mo talagang uminom. Hindi, wala akong ginagawa. Bitawan mo ako. Dahil gustong-gusto mo, hahayaan kitang hawakan ito hanggang sa magsawa ka. Hindi ko gusto. Hindi na ako hahawak. Hindi mo ba gustong humawak? O hindi mo lang gustong hawakan ang sa akin? Magsalita ka. Saan ba ako nagkulang? Hindi ka makakaalis hanggat hindi ka sumasagot? Hindi sapat ang tigas mo. Hindi man lang makapagbukas ng takip ng bote ang abs mo. Ako. Sabi mo magsalita ako. Hindi ako sapat. Na matigas. Kung matigas ba ako o hindi, malalaman mo kapag sinubukan mo. Zhou Xiang, ano ang ginagawa mo? Umalis ka sa ibabaw ko. Ngayon ay natatakot ka na dahil napakasutil mo. Mukhang kailangan talaga kitang ikulong para hindi ka na makapunta kahit saan. Subukan mo lang. Kapag ikinulong mo ako, hinding-hindi ka papatawarin ng ate ko. Siyempre, kaya kong gawin iyon. Kuya, tulungan mo ako. Tamang-tama. Hanggat bantay natin si Jianxin, tiyak na babalik si Jian Yue. Ate, bumalik ka na. May malaking gulo rito. Ikaw na maliit na sinungaling, nangako ka sa akin na hindi tayo magdidiborsyo. Ang divorce agreement sa bahay. Ay ano ang ibig sabihin nito? Ano? Hindi ko alam. Nagmamaang-maangan ka ba sa akin?
Sadyang wala lang talaga akong alam. Baby, ay napaka-cute mo pa rin. Topakin, ang manyak mo. Ate, bilisan mo at iligtas mo ako. Baby, sandali lang. Sumama ka na sa akin pauwi, pwede ba? Lilipat tayo ng titirhan? At mamumuhay ng sarili natin. Ayoko. Hinding-hindi ko iiwan si Jian Yue. Ang mundo ko ay nawawalan ng kulay kapag wala si ate. Huwag kang ganyan. Hindi mo ako kayang buhayin. Ang baon mo nga ay galing lang sa kuya mo. Paano tayo mabubuhay? Huwag kang mag-alala. Kumikita na ang racing club ko. Ang buhayin ka ay kayang-kaya ko. Lagot na. Hindi ako takot sa tamad na anak mayaman. Mas takot ako sa anak mayaman na masipag. May iba pa bang problema? Bilis, mag-isip ka pa ng rason. Wala kang kontrol sa sarili mo. Gabi-gabi ay wala na akong oras para matulog. Kasalanan ko ba? Na matagal akong mapagod? Kasalanan mo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sige na, kasalanan ko na. Kasalanan ko na lahat. Bagay talaga kayo sa isa't isa. Nahanap na ba ang asawa ko? Ang asawa niyo po ay... Jianxin, tara na at Ate, sa wakas at bumalik ka na. bakit? Kayong dalawang magkapatid ay nagtatrabaho na ba rito bilang mga male model? May hindi tayo pagkakaunawaan? Pwede ba tayong mag-usap? Pirmahan mo na agad ang divorce agreement? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi ko iyon pipirmahan dahil kailanman ay hindi ako nagtaksil sa iyo. Ito ang buong itinerary ko noong nasa business trip ako sa ibang bansa. Palihim lang na kinuha ang mga litratong nasa internet. Kumain lang ako kasama ang ilang business partner, nagkataon lang na nagkita kami. Hindi ba siya ang dati mong kasintahan na itinuturing mong pinakamamahal? Noong kumain ka kasama siya, sobrang lapad ng ngiti mo at parang tuwang-tuwa ka. Kung hindi ka pa rin naniniwala, mayroon pa akong ibang mga ebidensya. Magandang araw po, madam. Iba talaga ang ate ko, ang tindi ng pasikat. Kung gusto mo, dadalhin kita sa club. Ipatitipon ko ang mga tropa ko para salubungin ka ng may pila. Hindi ko gusto. Madam, ito po ang CCTV footage mula sa restaurant, mula simula hanggang dulo. Hindi kailanman nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Ginoong Zhou kay Binibining Lin. Pinapatunayan nito na ang mga litrato ay malisyosong kinuha at ang mga video ay kuha lang sa maling anggulo. Agad na nakipag-ugnayan si Ginoong Zhou sa media na naglabas ng balita dahil sa paglabag sa kanyang reputasyon. Inamin na nila na ginawa lang nila iyon para sa views at hindi iyon totoo. Grabe! Iba talaga ang kuya ko. Asawa ko, biktima lang talaga ako ng maling paratang. Ikaw lang talaga ang tanging mahal ko. Ang ibang mga taong walang saysay, hindi ko man lang sila sulyapan. Mabulaklak ang pananalita. Mahal, bawat salitang sinasabi ko ay galing sa puso. Noong nasa ibang bansa ako, araw-araw kitang iniisip, may dinala pa nga akong regalo para sa iyo. Nagmamadali akong umuwi ng bahay. Pero malamig na divorce papers lang ang bumungad sa akin. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Talaga? Totoo pa ito sa ginto, pag-uwi ko ng bahay. Nang makita kong wala ka, nagkasakit ako sa sobrang pag-aalala. Hanggang ngayon ay nilalagnat pa rin ako. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo. Sa tiyan na pala ngayon tinitingnan ang temperatura? Bakit? Gusto mo rin? O sige, gawin din natin. Halika na. May lagnat ka talaga. Bakit ang init-init mo? Tara, tara na. Punta na tayo sa ospital. Ate, sasama ako sa iyo. Shiyang,
Ikaw na muna ang bahala kay Jianshin ha. Bilisan mo! Sige po. Gagawin ko ang lahat para maalagaan ng mabuti si Jianshin. Hindi ko na talaga kaya ang ganitong buhay. Ate, sasama na lang talaga ako sa iyo. Silang mag-asawa ay, sa wakas ay nagkaayos na at lalong naging sweet sa isa't isa. Kung sasama ka, hindi iyon tama. Saan naman ako pupunta? Sumama ka sa akin pa uwi. Ang tagal mong nawala kaya kailangan din nating mag-asawa na. Pag-usapan at palalimin ang ating ugnayan. Inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito ay siguradong bibigyan ko ang baby ko ng oras para makatulog ng kaunti. Sa pagbabalik ko sa bansa, kukunin kong muli ang lahat ng nararapat na sa akin. Talagang ibinlacklist niya ako. Siguradong gawa ito ng babaeng iyon na si Jian Yue. Kung ganoon, na ay huwag niyo akong sisihin kung maging malupit ako. Hello po, tita. Kababalik ko lang po rito sa bansa. May oras po ba kayo? Gusto ko po sana kayong ayayain na kumain sa labas. Sige po, hihintayin ko kayo. Jian Yue, hindi sapat ang pagkakaroon ng marriage certificate para makapanatili ka sa pamilya Zhou. Magkakaalaman na lang tayo. Tita, ito po ay dinala ko talaga para sa inyo galing abroad. Bagay na bagay po sa ganda ninyo. Mabuti at bumalik ka na, huwag ka na mag-abala sa mga regalo. Alam na ba ni Shizeng na nakabalik ka na? Noong pinili kong magtrabaho sa abroad noon, baka nagtatanim pa rin ng sama ng loob sa akin si Shizeng. Sa totoo lang, ikaw pa rin ang nasa puso ni Shizeng? Kaya nga nagpakasal siya sa babaeng kamukha mo. Talaga po? Pero may asawa na po ngayon si Shizeng. Ano naman kung may asawa na siya? Balita ko ay magdidiborsyo na rin sila kamakailan. Yuyu, siguradong uunahin ni Shizeng ang negosyo ng pamilya sa hinaharap. Ikaw ang pinakaangkop na mapangasawa niya. Tita, sa totoo lang, hindi ko rin nakalimutan si Shizeng sa lahat ng taon na ito. Matalino ka at malakas ang loob. Basta ayusin mo lang ang karir mo rito at tiyak na mababawi mo ang puso ni Shizeng. May bidding ang isang brand ng Zhou Group sa susunod na mga araw. Kunin mo ang proyektong ito, tiyak na hahangaan ka na ni Shizeng pagkatapos niyan. Salamat po, tita. Sisiguraduhin kong mananalo ako sa bidding. Kahit na ayos na ang gulo tungkol sa pambababae, hindi dahil wala kang balak ay wala na ring balak ang iba. Linisin mo ang lahat ng mga babaeng umaali-aligid sa labas. Kapag sumakit na naman ang ulo ko sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na palitan ka agad. Mahal kong asawa, pangako. Hinding-hindi na mauulit ang sitwasyong ito. Itatabi muna namin ni Jianshin ang divorce agreement na ito. Titingnan muna namin ang kilos ninyong magkapatid bago magdesisyon kung magdidiborsyo ba o hindi. Sige po, mahal kong asawa. Anong sige ka dyan? Ako kaya ang pinaka-inosente rito. Ayun na ang desisyon. Ayun na ang desisyon. Nakakita na ako ng mga anak na namemerwisyo sa magulang. Pero wala pa akong nakitang kuya na namemerwisyo sa sariling kapatid. Sumusunod naman ako sa pagiging mabuting lalaki. Bakit ganito? Pati ako ay nadamay pa rito. Ate, ang galing mo talaga. Binigyan ako ni Bayaw ng card para lang pasayahin ka, hindi ito maubos-ubos. Isang card lang yan, wala lang yan. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa lalaki. Kailangan kong maging sapat na malakas para maprotektahan si Jianshin. Hindi ba si Jian Yue yon? Sakto, makaharap nga siya. Jianshin. Bakit? Tingnan mo. May bidding sa loob ng 3 araw.
Nagdesisyon ako na dadalhin ko ang dinesenyo kong high-end na gown para lumahok sa bidding. Kapag nagtagumpay tayo, magiging kilala na ang brand natin sa buong mundo. Pagdating ng oras na yon, hindi na natin kailangan ng kahit sino. Ako ang magiging pinakamalakas mong sandigan. Ate, ang galing-galing mo talaga. Kayang-kaya mo yan. Ikaw, sasali rin sa bidding? Masyado ka namang ambisyosa. Ikaw pala. Magkamukha nga talaga tayo. Nitong mga nakaraang taon, akala ng mga nakakaalam ay may asawa na si Zheng. Pero sa mga hindi, iisipin nilang nakahanap lang siya ng kapalit. Sino ang kamukha mo? Ang pangit mo kaya. Kung kasing pangit mo lang ako, mahihiya akong lumabas sa umaga. Anong sabi mo? Sabi ko pangit ka. Jian Yue, hindi mo pa siguro alam. Sa bidding sa loob ng 3 araw, ako ang magre-representa para sa Joe Group. Hulaan mo kung sino ang nagpa-handle sa akin nito. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang tunay na nararamdaman ng isang lalaki ay hindi nakikita sa mga sinasabi niya, kundi sa kung ano ang ginagawa niya. Ang isang babaeng palamuti lang sa bahay ay walang masyadong halaga. At ako lang ang tanging karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Saan galing ang masamang babaeng ito? Napilit kaming pinag-aaway. Mali ba ang sinabi ko? Kung hindi, bakit hindi ibinigay ni Zheng sa kanya ang pamamahala ng proyekto? Ang kapal talaga ng mukha. Hoy, mga tao rito. Halika kayo rito, tingnan nyo ito. May kabit dito na nang aagaw ng asawa. Nakakita na ako ng makakapal ang mukha, pero hindi kasing kapal ng isang to. Talagang iskandalosa. Umalis ka na rito. Ate, wag mo na siyang patulan. Hindi kanya kayang tapatan kahit sa isang hibla lang ng buhok mo. Basta, poprotektahan kita mula ngayon. Sige. Lumaki na si Jianxin at kayanan niyang protektahan ang ate niya. Ate, sa bidding conference 3 araw mula ngayon, sasama ako sa iyo. Kailangang masaksihan ko mismo ang pinakamagandang sandali mo. Makukuha natin ang bidding gamit ang ating galing. Sige. Magsisimula na ang bidding. Nakaalis na ba ang mga modelo? Sige. Ate, ilang araw ka nang natutulog sa opisina, hindi ka na nakikita ni Kuya. Kayo. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Naging abala lang nitong mga nakaraang araw. Dahil sa bidding. Hindi ito mukhang ayos lang. Sana huwag na kayong mag-divorce. Ayaw ko talagang magkahiwalay kayo. Malayong malayo ang mga ito kumpara sa mga disenyo ni ate. Siguradong magtatagumpay tayo sa bidding na ito. Nasaan na ang mga modelo natin? Malapit na tayong sumalang ayon sa pagkakasunod-sunod. Kumuha talaga ako ng mga sikat na modelo para sa bidding na ito. Kakatawag ko lang sa kanila. Nasa daan na sila. Kapag si ate ang kumilos, siguradong walang palya. Gawin ninyo ng malinis ang trabaho. Hindi kayo mawawalan ng gantimpala kapag nagtagumpay kayo. Jian Yue, Jian Yue, ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo na hindi lang ang taong gusto mo ang hindi mo makukuha. Pati pera ay wala kang makukuha kahit isang kusing. Tawagin na natin ang susunod na grupo, ang designer ng Joe Group na si Lin Xiaoyo. Ano? Naaksidente ang modelo at hindi na makakarating. Ang high-end na gown na ito ay gawa sa 10,000 beads na tinahi ng kamay para ipakita ang elegansya at karangyaan. Ang 10 patong ng tila mapuputing ulap ay parang maningning na galaxy kapag nasisinagan ng ilaw. Ang layunin ng gown na ito ay ipakita ang mismong pilosopiya ng Zhao Group na pagiging marangal at maluho. Ito na ang pinakamagandang gown na nakita ko. Tama. At ang tatak din ng Joe Group ay talagang nangunguna sa lahat. Sa bidding event na ito, siguradong ako ang mananalo. Ngayon ay tawagin naman natin ang susunod na kalahok na si designer Jian Yue. Kumusta na? Hindi na pwede at baka hindi na umabot. Tinawagan ko na ang lahat ng kakilala ko. Pero lahat sila ay kalaban natin. Kahit sino sa kanila ay hindi payag na pahiramin tayo ng modelo. Tinatawagan ng grupo ni designer Jian Yue para maghanda. Hayaan na lang. Baka ito na talaga ang tadhana natin. Paanong hahayaan na lang? Ate, alam ko na, kapag pinalampas natin ang bidding na ito, ay mawawala na ang tsansa nating makipagtulungan sa mga international brands.
Narito na tayo. Kaya dapat nating ituloy ito. Hindi ba pagrampa lang naman iyon? Ako na ang gagawa. Hindi. Magagawa ba niya talaga ito? Walang mas nakakaalam sa gusto ko kundi siya. Ako ang magpapaliwanag ng konsepto. Protektahan mo si Jensin, pumunta ka sa backstage para magpalit, at rumampa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang designer ng UEG brand na si Jian Yue. Ang luxury gown na dala ko ngayon ay gumagamit ng minimalist design. Gawing simple ang komplikado, pinagsama ang klasiko at modernong estilo. Huwag kalimutan ang pinanggalingan, at huwag matakot sa tatahaking landas. Maganda ang konsepto ng disenyong ito. Nakakamangha rin ang design plan. Talagang isa siyang designer na puno ng mga ideya. Nasaan ang modelo? Bakit kanina pa siya hindi lumalabas? Kahit gaano pa kaganda ang mga sinasabi mo. Ano ngayon? Baka naman wala kang modelo at balak mo lang makuha ang gusto mo nang walang hirap gamit ang isang drawing? Oo nga, bumaba ka na kung wala kang ipakikitang gawa. Tama. May mga naghihintay pa sa likod. Bakit ka pa umakyat dito kung wala ka palang modelo? Bagaman interesado kami sa iyong disenyo, pero hindi ka maaaring sumali sa bidding kung walang modelong magpapakita ng iyong gawa. Hindi ito para sa iba. Oo, susunod na grupo na. Sandali lang. Napakaganda. Talagang napakaganda nito. Ito ang aking likha. Ang konsepto ng disenyo ay tunggalian at kaayusan. Pandarambong at bukang liwayway. Mama! Nakakita po ako ng totoong anghel. Ang matalo sa ganitong disenyo ay talagang katanggap-tanggap para sa akin. Napakasigla nito. Bagay na bagay ang aura ng modelong ito sa disenyong ito. Sigurado akong magiging sikat na sikat ang high-end fashion na ito. Hanga na kung hanga, pero bawal kumuha ng litrato. Ito ay ang aking asawa. Oo nga, oo nga. Asawa ko rin siya. Wala ka namang asawa eh. Bakit mo inaangkin ang asawa ko? Susunod. Dapat ay bawasan ko na ang paglantad sa kanya sa publiko. Dahil sa sobrang ganda niya, dapat ako lang ang nakakakita sa kanya. Napakamangha ng disenyong ito. Ang binibining ito ay parang isang totoong anghel. Pinadali ang komplikado at nagbalik sa natural na anyo. Ipinapahayag ko na ang nanalo sa bidding na ito ay ang UEG brand. Yehey. Ate, ang galing. Alam ko talagang ikaw ang pinakamahusay. Dahil iyon sa mayroon akong pinakamabuting kapatid. Paano itong nangyari? Ang Jianshin na ito ay paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko. Hindi pa tayo tapos sa kanya. Ate, nakuha natin ang kontrata sa bidding na ito. Nagpa-order na ako ng masarap na pagkain para sa atin. Mag-celebrate tayo ng mabuti. Sige. Bakit? Anong problema? Wala lang. Tara na at kumain ng masarap. Ang maliliit na pakpak ni Baby, itinago na. Simula ngayon, ang ganitong mga damit, dapat ay sa bahay mo lang isuot para sa akin? Narinig mo ba ako? Hindi ko narinig. Nakakainis kayo ng kuya mo. Ako, si Kuya, ay nararapat lang na mapagalitan? Pero ano ba ang ginawa ko sa iyo? Akala ko ay siguradong sa atin na ang bidding pero sinira lang pala ni Jianshin. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, makikita mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Zheng, bakit ka nandito? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong sunduin?
Lin Xiaoyu, bakit ka nandito? Ano ba ang sinasabi mo? Zheng, pasensya na. Binigo ko ang tiwala mo. Sinira ko ang bidding. Hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Kuya, naghahanap ka ng gulo, pero madadamay pa ako sa iyo. Kanino ba ako nagkamali? Ang salita ng mga lalaki ay mga panlilin lang lamang. Kuya, nandito si ate. Asawa ko, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Zhao Shizheng, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mag-divorce na tayo. Bakit? Harap-harapan nang nambabastos ang kabit mo sa ate ko, tapos itatanong mo kung bakit. Jianshin, huwag ka nang magsayang ng laway sa mga taong walang kwenta. Tara na. Mag-away lang kayo dahil hanggat hindi kayo magkasundo, doon pa lang ako magkakaroon ng pagkakataon. Kuya, sabi ni Lin Xiaoyu ay ikaw ang nagpadala sa kanya bilang kinatawan ng Zoo Group para makipagkumpetensya sa asawa mo sa bidding. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi iyan totoo. Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi talaga iyon ang iniisip mo. Anong nangyayari rito? Ate, biglang sumakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Dito ka lang, sa tabi ko at maghintay ha. Alam ko namang hindi mo sinasadya ang tungkol kay Lin Xiaoyu. Ikaw na ang bahala kung paano ka magpapaliwanag kay ate. Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi iyon ang iniisip mo. Matagal ko na siyang ni-block. Bitawan mo ako. Ako pa naman ang presidente ng Joe Group. Bigyan mo naman ako ng kaunting mukha. Sasabihin ko ulit, bitawan mo ako. Mahal, talaga bang masakit ang tiyan mo? Nagkunwari lang ako. Wala namang masakit sa akin. Ang pamilyang ito ay mawawasak kung wala ka. Hindi ko talaga alam kung bakit nandoon si Lin Xiaoyu. Ni-block ko na siya. Paano ko siya gagawing kinatawan ng Joe Group? Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Bilang presidente ng Zhao Group, hindi mo ba alam na siya ang kinatawan ng Zhao Group? Mahal, Ano ba? Bitawan mo ako. dati ay kumuha pa siya ng mga peking litrato. Anong hindi kayang gawin ng taong tulad niya? Mahal, wala talaga akong alam. Kahit anong mangyari, hindi dapat kita nadamay sa mga gulo na ito. Sige na, saktan mo na lang ako para mawala ang galit mo. Hayaan mo na. Baka sumakit lang ang kamay ko. Alam ko namang hindi mo kayang gawin iyon. Sabi ko na nga ba, may diskarte talaga itong si kuya. Kung gusto mo, gagawin din natin iyan. Hi! Tita, nandito na po ako. Nakuha mo ba ang bid? Noong una ay sigurado na itong magtatagumpay. Pero sino ang mag-aakala na si Jian Yue ay nagbukas ng sarili niyang kumpanya ng disenyo at sinisira pa ang sariling negosyo? Anong sinabi mo? Nagkakasabwat sina Jian Yue at Jian Xin. Nakuha ng magkapatid ang bid. Naaawa lang ako kina Zheng at Xiyang dahil nakapag-asawa sila ng dalawang babaeng wala namang pakialam sa kanila. Walang kwenta ang magkapatid na yan. Tinarget nila ang dalawa kong anak. Palalampasin ko pa sana kung pera lang ang habol nila. Pero ngayon ay nagtatraidor pa sila. Dapat silang mag-divorce. Masyadong tuso si Jian Yue. Baka hindi siya ganoon kadaling bumitaw. Mukhang tanga naman si Jian Xin. Kaya sa kanya muna tayo magsisimula. Ma. Hello, Ma? May kailangan ka ba? Hindi na ba pwedeng tumawag kung walang kailangan? Ayos lang kung busy ang kuya mo. Pero pati ikaw ay hindi rin ako binibisita. Pati na rin ang dalawa kong magaling na manugang, ang makita sila ay napakahirap talagang mangyari.
Hindi lang po talaga nagkakaroon ng tamang pagkakataon. Kung gusto nyo pong makita si Jianxin, dadalhin ko siya rito sa susunod. Wag na sa susunod, ngayong araw na mismo. Bakit? Ayaw ba niya akong makita? Gusto ko po, ma. Babalik na po ako agad para makita kayo. Bakit ka pumayag? May laban ako ngayong araw at hinding-hindi ako makakaalis. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi mo pa masyadong kilala ang nanay ko? Hindi pwede, sasamahan na lang kita. Ayos lang po. Pamilya naman tayo, kaya huwag ka nang mag-alala. Bakit siya nandito? Tita, bagay na bagay po sa inyo ang shawl na ito. Mukha kayong napaka-elegante at marangal. Nakita ko itong shawl sa ibang bansa at alam ko pong babagay talaga ito sa inyo. Napakasarap naman magsalita ng batang ito. Ma, nandito na po ako. Tita, siguradong may mas magandang regalo na dala si Jianxin para sa inyo. Itong munting regalo ko ay wala lang talaga. Hindi man lang ito kagalang-galang. Nako, masyado akong nagmadali sa pagpunta rito, kaya wala akong nadalang anuman. Kahit ang sarili kong manugang ay hindi kasing lambing ng ibang tao. Kapag humaharap sa mga nakatatanda, ganyan ba kawala ang galang mo? Talagang walang modo ang taong walang nagturo sa kanya. Sino ba ang mag-aakalang ang daming arte kahit umuuwi lang sa sariling bahay? Ano sinasabi mo? Tita, maiintindihan naman natin ang kalagayan ni Jianxin. Dahil hindi naman siya madalas umuwi rito, hindi pa kayo gaanong malapit sa isa't isa at hindi rin niya alam ang mga gusto ninyo. Kaya normal lang naman po iyon. Ang dalawa kong manugang ay palamuti lang talaga sa bahay na ito. Hindi gaya mo na napakabait at maalalahanin. Kung ganoon ay mas madalas akong pupunta rito para samahan kayo. Ngayong narito ka na, huwag kang uupo lang dyan. Pumunta ka sa maliit na hardin at bunutin ang mga damo. Sige. Ang ganitong trabaho na hindi naman kailangan ng gaanong talino ay siguradong bagay na bagay sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, sisiguraduhin kong matatapos ko ang gawaing ito. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan ng dalawa kong anak sa kanila. Napakauto-uto talaga nila. Tita, sa tingin niyo ba ay hindi siya magtatanim ng sama ng loob at baka sirain lang niya ang mga mamahaling halaman ninyo? Hindi maari. Kailangan kong lumabas para tignan ang ginagawa niya. Munting bulaklak, kailangang kayanin mo ang lahat ng paghihirap para lumaki ka ng malusog at maganda. Kantahan kita, ha? Heto na. Ang araw ay tirik na, ang mga bulaklak ay nakangiti sa akin. Sabi ng mga ibon ay magandang umaga. Bakit ka nga ba nakatanim dito? Ako mismo ang nagtanim ng mga bulaklak na ito. Umaasa ako na sa bawat taon na lilipas, ay mananatili itong tulad ko, na laging magbabantay sa iyo. Huwag mo akong lolokohin. Dapat ay narito ka rin hanggat buhay ang mga bulaklak na ito. Ang paso ng bulaklak na ito ay ibinigay sa akin ng asawa ko nung nabubuhay pa siya. Ngayong wala na siya, ang mga bulaklak ay tila malalanta na rin. Hindi ko akalain na kahit mukhang padalos-dalos, itong si Jianxin, ay mayroon din pala siyang tiyaga sa pag-aalaga ng mga halaman. Akala ko noong una ay walang kwenta lang itong si Jianxin. Hindi ko akalain na may sira rin pala ang ulo niya. Kumakanta at sumasayaw pa sa harap ng lanta na halaman. Talagang pinapahiya niya ang pamilya Joe. Umalis ka na kung wala ka ng kailangang gawin. Ituon mo ang pansin mo sa trabaho. Huwag po kayong mag-alala, tita. Gagalingan ko talaga para mapansin ako ni Ah Zheng. Lin Xiaoyu, wala kang balak magbayad ng utang, ha? Huwag mong isiping ligtas ka na porque nakapunta ka sa Huaxia. Gusto mo bang puntahan kita dyan para hulihin ka? Habit ng habit, bakit pa nagmamadali ka? Maliit na halaga lang naman yan, di ba? Kahit bagsak na ang pamilya Lin, magiging asawa na ako ng tagapagmana ng pamilya Zhou. Ang kakarampot na, perang ito ay mababayaran din kayo. Halos mamatay na ang halaman na yan. Bakit ba nagpapakapagod ka pa diyan? Sa Xiaohua. Huwag kang makikinig sa kanila. Ma, bakit nyo naman nasabi yan? Naiintindihan po tayo ni Xiaohua.
Ako naman ay naniniwala na. Siguradong maililigtas ko pa ito. Medyo tanga man tignan, pero mukhang cute din naman. Mukhang hindi naman pala ganoon kapangit ang panlasa ng anak ko. Ma, masyadong mainit ang araw. Kayo po, magpahinga na muna kayo sa loob. Baka himatayin kayo sa init. Ako na ang bahala rito. Magtiwala lang po kayo sa akin. Baka masira mo lang ang hardin ko dahil sa pagkalampa mo. Mananatili ako rito para bantayan ka bilang taga-inspeksyon. Sige po. Kung saan po kayo masaya. Itong manugang ko, hindi marunong makiramdam sa mood ng matatanda at hindi rin marunong mag-alaga ng halaman. Minalas talaga ang anak ko ng pakasalan kanya. Ako nga ang minalas ng mapangasawa ko siya. Anong sinabi mo? Wala po. Wala nang alam gawin. Wala pang respeto sa matatanda. Magmumukha tayong katatawanan dahil walang nagturo sa iyo ng kagandahang asal, nakakahiya ka sa pamilya Joe. Sinong nagsabing walang nagturo sa akin? Tinuruan ako ng ate ko. Ibig sabihin, hindi ka naturuan ng maayos ng ate mo dahil wala rin naman siyang modo. Anong sabi nyo? Huwag nyo pong pagsalitaan ng masama ang ate ko. Anong balak mong gawin? Nanay mo pa rin ako. Anong balak mong gawin? Akala mo ba ay napakagaling ng dalawa mong anak? Siyempre, ang mga anak ko ay... Ang bayaw ko ay puno ng mga iskandalo. Araw-araw na lang siyang nagbibigay ng problema sa ate ko. Ibig sabihin lang yan ang anak ko ay... Ang lalaking walang pagpapahalaga sa sarili ay parang bulok na gulay. Ikaw? Anong ikaw? At pati na rin si Zhu Xiang. Ma, kung talagang alam niyo ang tamang asal, bakit hindi niyo siya naturuan ng maayos? Pinagsasabihan mo ba ako? Masyado siyang mapusok at padalos-dalos. Mabilis uminit ang ulo. Palagi na lang nakasimangot at napakaseloso pa. Nakaka-high blood ka? Ma, pati kayo. Sa totoo lang, malaki rin ang problema niyo. Gusto mo bang turuan ang mas matanda sa iyo? Sobra na ito? Hindi na tama ito? Talagang wala ka ng respeto. Kayo naman, napakasakit niyo magsalita. At palagi niyo pang hinahanap ang ikakasakit ng damdamin ng iba. Ang totoo, kapag naririnig ito ng iba, ay talagang nakakalungkot at nakakasakit ng damdamin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang magsalita ng ganito kasakit sa loob ng pamilya. Ang puso ko, pinapatay mo ako sa galit? Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Ma, sabi ko naman sa inyo na pumasok na kayo agad sa loob. Tingnan nyo, na heat stroke na tuloy kayo. Sumasakit ang dibdib ko? Bilis, iuwi mo na ako. Hindi kaya dahil ito sa galit nyo sa akin? Patay na. Paano ako nakagawa ng ganitong kalaking gulo? May security bell doon. Nay, paano ko po kayo matitiis na iwan para lang maghanap ng guwardiya? Hintayin nyo po. Ibabalik ko na po kayo ngayon din. Nay, wag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Balak ba akong patayin ng manugang kong ito? Basta mapindot ko lang iyon, makakatawag na ako ng tao. Nay, sabi ko na sa inyo na nagagawa ng malakas na puwersa ang milagro. Tara na. Tuluyan na ngang sumuko ang puso ko. Nay, kapit lang po kayo. Malapit na po tayo. Anong klaseng parusa ito? Nay, huwag na kayong magpasalamat. Ito ay tungkulin lang ng isang manugang. Gamot. Ang gamot ko. Ang gamot. Ang gamot ko. Heto po. Salamat sa'yo. Muntik na akong mamatay sa sarili kong bahay. Patawad po, nanay. Mabuti na ba ang pakiramdam nyo ngayon? Kinakabahan pa rin ako ng kaunti. Magluto ka ng sabaw para gumaan ang pakiramdam ko. Nanay, pero hindi po ako marunong magluto. Pero may alam akong masarap na kainan, pwede akong tumawag para magpa-deliver ng sabaw para sa inyo. Ayaw niya lang talagang manatili para samahan ako. Naghahanap lang siya ng pagkakataong makatakas. Hinding-hindi. Anong delivery? Gusto ko na ikaw mismo ang magluto para sa akin. Kahit pagluluto ay hindi mo alam, paano mo aalagaan ng mabuti ang anak ko. Nanay, siguradong magaling po kayong magluto, di ba? Paano kung ganito na lang po? Turuan niyo po ako. Bilang biyanan, hindi ako pwedeng mapahiya sa harap ng manugang ko. Sige, swerte mo ngayong araw.
dahil personal kitang tuturuan. Ihanda mo na ang mga lulutuin. Sige po. Ang kupad mo, hanapin mo na agad. Iprito mo muna ang isda. Lagyan mo ng kaunting mantika. Pagkatapos ay lagyan mo ng malinis na tubig hanggang sa matakpan ang isda. At sa huli, 3 gramo ng asin, 2 gramo ng betsin, at 15 gramo ng cooking wine. Nanay, gaano po ba karami? Ang 3 gramo ng asin? Nakikita mo ba? Ito ang 3 gramo. Ikaw na ang maglagay ng iba pa. Nanay, ang galing nyo talagang tumantya. Ang husay nyo talaga. Kapag natutunan mo ang kahit 10% lang ng galing ko, mabibihag mo na ang puso ni Shiyang. Tama. Ganyan nga. Ganyan mismo. Handa na ang pagkain. Wow! Mukhang masarap at kumpleto ang kulay at bango nito. Halika ma, uminom po kayo ng kaunti. Hindi ko rin alam kung ano ang lasa nito. Mabuti naman at naisipan mo ito dahil ikaw naman ang nagluto nito. Tikman mo muna. Salamat ma. Ano? Masarap ito. Bakit hindi ka na makapagsalita? Matuto ka na lang sa akin sa susunod. Siguradong mabibihag ang panlasa ni Shiyang. Ma, hindi ko pa po nasasabi sa inyo. Napakalat nito. Dali, bigyan mo ako ng tubig. Ang alat. Ma, hindi ka ba talaga marunong magluto? Sinong nagsabi? Ang pagiging lampa mo ang sumira sa sabaw. Sinunod ko naman ang bawat sinabi nyo. Tinuruan na kita ng maigi pero ganito pa rin ang kinalabasan. Napakabobo mo talaga. Sige, ma, kung ganyan lang ang tingin nyo sa akin, huwag nyo nang inumin ang tubig na ibinigay ko sa inyo. Mas masarap ang sabaw. Sa bagay, ibabad ito sa mainit na tubig. Lagyan ng kaunting-kaunting asin. Pwedeng pigain. Sabi ko na nga ba, kapag nasa labas ka, ikaw ang gumagawa ng sarili mong pagkatao. Ma, hindi ka lang talaga marunong magluto. Ikaw, anong tinatawa-tawa mo dyan? Kapag hindi pa kita dinisiplina, baka wala ka na talagang respeto sa akin na biyanan mo. Hindi mo na nga magawa ng maayos ang tungkulin mo bilang manugang, nagagawa mo pang pagtawanan ang biyanan mo. Tingnan mo, ipapalayas talaga kita kay Shiyang sa bahay na ito. O sige, hindi na ako tatawa. Simula nang dumating ka rito, ginawa mo nang magulo ang bahay na ito. Kailan ko naman ginawa iyon? Paanong hindi? Kahit pag-aalaga ng mga bulaklak ay hindi mo magawa ng tama, kapag nagsalita ako ng isa, sumasagot ka naman ng 10. Sumasakit na ang dibdib ko sa galit sa iyo. Hindi ko naman sinasadya. Sumasagot ka pa talaga? Pati pagluluto ay hindi mo rin magawa ng maayos. Ano ba talaga ang silbi mo? Bakit ka ba umiiyak? Ako nga ang dapat umiyak dito eh. Alam ko namang galit ka lang sa akin. Pinag-iinitan mo ako. Simula nang pumasok ako sa pamilyang Zhao, ay lagi mo na lang akong pinupuna. Ayaw ko na maging manugang ng mga Zhao. Huwag ka nang umiyak. Uuwi na ako. Hello? Shiyang, nasaan ka? May racing competition ako ngayon? Bakit po, ate? Hindi ko matawagan si Genshin. Hindi mo ba siya kasama? Patay. Pinuntahan niya si mama. May nangyari na kayang masama? Pupuntahan ko siya. Bakit hindi mo sinasagot? Magsisimula na ang laban? Saan ka pupunta? May kailangan akong asikasuhin. Ikaw na muna ang bahala rito. Teka, ako. May mahalaga akong gagawin? Itigil muna ang meeting. Boss Zhao, handa na ang lahat ng mga partner. Hinihintay na lang ang pagdating niyo para pumirma ng kontrata. Hindi ko na makontak si Jianxin mula nang pumunta siya kay mama. Kailangan ko siyang puntahan agad. Kansilahin ang biyahe?
iurong ang kontrata. Asawa ko, ililigtas kita. Maliwanag ang sikat ng araw, ang mga bulaklak ay nakangiti sa akin. Sabi ng mga ibon, magandang umaga. Anong Bakit ka nangyayari? May suot na maliit na backpack? Huwag ka nang umiyak. Bakit ba iyak ka nang iyak? Nagtatrabaho ako ng napakatagal. Ipinagluto pa kita ng sabaw. Hindi mo na nga ito pinahalagahan. Pinagalitan mo pa ako. Hihintayin ko ang pagbabalik ni Zhu Xiyang para makipagdiborsyo sa kanya. Hindi maaari. Pakiusap, ito na ang hiling ko sa'yo. Pwede ba? Basta huwag ka lang umiyak. Kahit ano ay papayag ako. Talaga? Talaga, kahit ano ay gagawin ko. Ma, ang edad na 50 ay panahon para magsimula ng bagong hamon. Mag-debut ka na. Bakit ka may dalang maliit na backpack? Siguro nakakain ako ng nakalalasong kabute. Siguradong guni-guni lang ito. Bilisan Kulitin mo. mo nga ako. Xiyang ate, kuya, bakit kayo nandito? Jianxin, bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Kasama ko lang si mama na naglilibang. Hindi ko lang napansin ang cellphone ko. Pinapunta ko lang si Jiangxin dito para turuan siya ng mga panuntunan. Napakahina kasi ng ulo niya. Wala siyang natututunan kahit ano, kaya tinuturuan ko siya. Sa totoo lang, napakabait ni mama sa akin. Nangako pa nga kaming magkasamang bubuhayin ang isang paso ng bulaklak. Tinuruan din niya akong magluto. Ito ang unang pagkakataon na nagluto ako ng sabaw ng isda. Napakahusay naman ng mahal ko. Nakagawa pa ng sabaw ng isda. Kung ganoon, kailangan ko itong matikman. Huwag. Gusto mo ba akong patayin, asawa ko? Si Jinxin ay walang masamang balak. Pero itong si Jianyue, hindi tayo sigurado. Jianyue, balita ko ay napakagaling mo raw. Hindi ka pa kontento na si Xi Zheng ang bumubuhay sa iyo? Ma, kumain na po kayo. Itong isang ito ay mas masarap kaysa sa sabaw na iyon. Napagod ka buong araw, kaya kumain ka pa ng marami. Salamat po, ma. Si kuya at si ate ay sa wakas nagkaayos na rin. Kaya sana wag na silang paghiwalayin ni mama. Kapag nangyari iyon, makikipaghiwalay na naman sa akin si Jianxin. Ang isang babaeng laging nasa labas at napapabayaan ang bahay ay nagnanais pa sa negosyo ng pamilya. Ma, masarap din ang ulam na ito. Tikman niyo po ito. At huwag na po kayong masyadong magsalita. Masarap nga ang ulam na ito, kaya sa iyo na lang lahat. Salamat po, mami. Ang ginagawa mong iyan ay nagbibigay ng kahihiyan sa pamilya Zhao. Nagpapatakbo lang ako ng kumpanya. Wala naman akong espesyal na galing. Ang pagtataguyod sa pamilya ay hindi lang para sa mga lalaki. Ang pagmamahal na ibinibigay ng lalaki ay pwedeng bawiin anumang oras. Gusto ko lang patunayan na ang isang babae ay kaya ring itaguyod ang isang pamilya. Tama ang sinabi mo, ate. Idol talaga kita. Napakahusay ng pananaw ni ate. Hindi ko akalain na si Jianyue ay seryoso pala sa kanyang career. Ang lakas ng loob mo. Maganda pakinggan, pero kapag nalugi iyan, pera pa rin ng pamilya Zhou ang mawawala. Napakagaling ni Jianyue, naniniwala ako sa kanya. Kahit malugi pa ay walang problema, hindi naman kapos sa pera ang pamilyang Zhou. Nay, nakita ko ang ate ko. Ay mali, ang ate ko pala ang nakakita sa paglaki ko. Siya ang pinakamahusay na taong nakilala ko sa buong mundo. Dahil naglakas loob akong magtayo ng kumpanya, hindi ako takot na mabigo. Kahit na maging bigo man ito, may lakas ng loob pa rin akong magsimulang muli. Nabalitaan ko na nagsimula rin si nanay sa wala noon. Talagang hinahangaan ko po iyon. Marami pa po akong dapat matutunan sa inyo. Kung gayon, ay marami ka pang dapat matutunan.
Patay na talaga? Hindi kaya magkagulo dahil sa pakikipagmatigasan ni ate kay nanay? Hindi pwedeng magkawatak-watak ang pamilyang ito. Tama, napakahusay ng sinabi ni ate. Talagang napakahusay ng sinabi mo. Anong mahusay doon? Hindi nga nagkamali si Jianxin, ang tanda mo na, pero hindi ka man lang seryoso sa buhay, maupo ka. Bakit ako lang ang pinapagalitan nyo? Wala naman. Akong sinabing masama? Nay. Ano po? Dahil pinagalitan nyo na siya, hindi nyo na po ako pwedeng pagalitan ha. Kumain na kayo? Mahal, hindi ko inakala na ang galing mo pala. At nakumbinsi mo pa ang mama ko. Siyempre naman, inatake si mama sa puso kaya isinugod ko agad siya nang hindi na nag-iisip. Oo nga, Sabi pa ni mama pupunta siya sa Sinue Private Kitchen para suportahan ako. ang galing naman ng mahal ko. Kaya, nasaktan ka ba? Hindi naman. Parang sumasakit lang ang paa ko. Baka naman napilay ka? Sa susunod, kailangan mong mag-ingat ng mabuti. Naintindihan ko. Halika, bubuhatin kita pa uwi. Zhou Xiyang. Parang mali ang direksyong ito. Ibaba mo ako. Dahil tinulungan mo akong alagaan si mama, kaya naman, dapat lang kitang pasalamatan ng husto. Zhou Xiyang. Zhou Xiyang. Wala kang utang na loob. Zhou Shizeng. Hindi ba ako gusto ni Mama? Bakit mo naman nasabi yan? Napakagaling mong tao, paano may hindi magkakagusto sa iyo? Sa bagay, swerte mo dahil napangasawa mo ako. Pero, naging abala rin talaga ako sa trabaho kaya nakalimutan ko ang ilang mga obligasyon. Dapat noon pa namin dinalaw si Mama kasama si Jianxin. Huwag mo nang isipin ang mga iyon, maging sarili mo lang. Dahil siguro sa kakulangan ko ng atensyon sa iyo kaya nabigyan ng pagkakataon si Lin Xiaoyou na sirain tayo. Bakit hindi natin siya yayain kumain? Para makapag-usap kami ng maayos. Bakit? Wala naman. Naisip ko lang na napakalaki ng puso mo at napakakaakit-akit mo talaga. Napakaswerte ko dahil ikaw ang naging asawa ko. Pagsisilbihan talaga kita ng mabuti. O sige, kailangan mong galingan ha? Tama ang sinabi ni Jianxin. May pag-asa pa basta't inaalaga ang mabuti. Tita, hindi pa naman patay ang halamang ito, pero mukhang lantang-lanta na. Gusto niyo po bang bilhan ko kayo ng bago? Inaalagaan na ni Jianxin ang halamang ito, kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. Masyadong padalos-dalos si Jianxin. Mabuti na nga kung hindi niya mapatay ang halaman. Si Jianxin ay tapat at kaibig-ibig, di hamak na mas mabuti kaysa sa mga taong plastik. Ang matandang ito, bakit niya pinagtatanggol si Jianxin? May kailangan ka ba? Dinalaw ko lang po kayo. Totoong walang masamang balak si Jianxin, pero iba naman si Jianyue. Pinapabayaan niya si Azheng, at gusto pa niyang magtrabaho sa labas. Dapat ding magkaroon ng sariling career ang mga babae. Anong panahon na ba ngayon? Bata ka pa pero bakit mas makaluma pa ang isip mo kaysa sa akin? Tita, ipinagtatanggol ko lang naman si Azheng. Sige na, medyo napapagod na ako, umuwi ka na muna. Aalis na po ako. Magpahinga po kayo ng mabuti. Sige. Pati ang matandang ito ay kinakampihan na sina Jianxin at Jianyue. Huwag niyo akong sisisihin sa gagawin ko. Hindi ba't nagbukas si Jianxin ng sariling restaurant? Magsisimula ako kay Jianxin para malaman ni Jianyue kung sino ang kinalaban niya. Gawin mo iyan ng palihim. Siguradong may makukuha kang gantimpala kapag natapos ito ng maayos. Huwag kang mag-alala.
Siguradong pinakamatapang na gamot ang ilalagay ko para magtahi sila ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos ay isusumbong ko ang restaurant nila dahil sa issue sa kaligtasan ng pagkain para tuluyang magsara ang restaurant ni Jianshin at mapabagsak si Jian Yue. Anong klase ba ang tindahang ito? Ayoko na sa tindahang ito. Hindi pwede ang bulok na tindahang ito. Nakaka-excite talaga kapag iniisip ko ito. Hello, Ajeng. Bakit mo naman ako naisipan? Binibining Lin, kumusta? Ako si Jian Yue. Jian Yue? Binibining Lin, pwede ka bang pumunta sa senior private kitchen? Gusto kitang ilibre ng pagkain para makapag-usap tayo ng maayos. Pasensya na. Wala akong oras. Binibining Lin, hindi ko akalain na darating ka kaagad. Dumaan lang ako, may gagawin pa ako, aalis na ako. Ate, nandito ka na? Oo. Nandito ako para yayain si Binibining Lin na kumain. Oh, bakit nakatunganga pa kayo riyan? Pasok na. May mga bagong putahe ang chef na sobrang sarap. Ako? Dahil nandito ka na, panauhin ka namin. Zhou Shiyang. Dali, dalhin mo siya sa loob. Sige, halina na. Dito po tayo. Ako. Hindi ko alam kung nailagay na ang gamot. Wala kayang problema sa mga pagkain ito? Inimbitahan ko si Binibining Lin dito ngayon dahil gusto kong maging malinaw ang lahat. Maayos ang relasyon namin ni Shizeng. Sana rin ay makalimutan na ni Binibining Lin ang nakaraan at huwag na kaming guluhin pa. Napakaganda ng sinabi ni ate. Dahil napakahusay ni Binibining Lin, tiyak na makakahanap ka ng taong magmamahal sa iyo. Tama. Binibining Lin, basta't huwag mo lang papahirapan ang ate ko. Maari tayong maging magkaibigan. Ano ba ang gusto mong kainin? Kaya kong iluto ang kahit na ano para sa iyo. Masarap ang mga pagkain dito sa resto. Sige, tikman mo na. Oo nga, tingnan mo rin kung mayroon kang anumang mungkahi para sa aming tindahan. Sige. Nakakainis. Kanina pa nailagay ang gamot? Bakit wala pa ring customer na nabibiktima? Hindi naman siguro ako ganito kamalas. Pumayag nga si Binibining Lin sa salita. Pero wala naman siyang kinakain kahit isang kagat. Posible kayang may laso ng pagkain ito? Paano mangyayari iyon? Hindi. Eh di kainin mo na. Sige. Baby! Pasensya na talaga. May sipon kasi ako ngayon kaya para hindi kayo mahawa ay uuwi na muna ako. Si Jian Yue ay napakabait na inilibre ka at si Jian Xin ay malugod ka ring tinanggap. Ano pa ba ang hindi mo ikinatutuwa? Binibining Lin, kung ayaw mong makipag-ayos ay maaari mo namang sabihin ng diretso. Hindi na kailangang gumawa pa ng mga ganitong kalokohan. Alam ko na. Ayaw mong kumain dahil gusto mo pa ring maging kabit ng bayaw ko. Sabi ko na nga ba, hindi mo pa rin malimutan ang kuya ko at gusto mo pang sumira ng pamilya ng iba? Ang bata-bata mo pa pero kung ano-ano ang ginagawa mo. Bakit gustong-gusto mong maging kabit? Hindi po. Hindi po talaga. Wala akong ginagawa. Kakainin ko na. Kakain na ako. Kakainin ko na talaga. Ayos lang. Kung gusto mo ay kumain ka pa ng marami. Sa iyo na ang buong platong ito. At walang makikipag-agawan sa iyo. Kanina pa nailagay ang gamot. Siguro ay may nakakain na noon. Hindi naman siguro ako ganoon kamalas. May nakakain ba ng pampurga kaya may nangyaring masama? Napakabuti naman. Ito na ang pagkakataon ko. Mahal ko? Papayag ka bang magpakasal sa akin? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Oo, pumapayag ako. Masaya ka rin para sa kanila, hindi ba? Lakasan mo pa ang boses mo. Huwag kang mahiya. Ituloy ang musika at ituloy ang sayaw. Kailangan, ako munang umalis sandali. Halika rito, itatagay kita.
Sana ay kasing saya nito ang bawat araw. Sandali, kailangan ko munang umalis. Tama ang sinabi ng asawa ko. Mula ngayon, kalimutan na natin ang lahat ng mga hindi magandang nangyari. Halika, uminom tayo. Gusto ko lang munang umalis. Binibining Lin, ubusin mo ang basong ito upang kalimutan na natin ang ating mga alitan sa nakaraan. Gusto ko munang umalis sandali. Magkakilala naman tayo dati. Masaya na ang buhay may asawa ko ngayon at sana ay kalimutan mo na rin ang nakaraan para maging maayos ang takbo ng buhay mo. Para sa iyo. Zheng, hindi ako naniniwala sa iyo. Ang baho naman. May problema ba si Binibining Lin sa tiyan niya? Sobrang baho naman ito. Kakakain lang niya ng mga pagkain dito sa resto natin. Baka may problema ang mga pagkain ito. Hindi maaari. Ang lahat ng mga sangkap na ito ay personal kong sinuri ng mabuti, kaya walang magiging problema rito. Kung problema nga ito sa kaligtasan ng pagkain, kailangang imbestigahan natin ito ng mabuti hanggang dulo. Tutal tayo ang nag-imbita sa kanya na kumain dito, kaya hindi tayo pwedeng mapulaan ng ibang tao. Oo. Tama yan. Binibining Lin, ayos ka lang ba? Naghihinala kami na baka may naging problema sa kaligtasan ng pagkain dito sa resto. Para sa iyong kaligtasan, plano naming suriin ng maigi ang mga pagkain dito sa shop. Hindi po, wag na po, ayos lang ako, totoo, ayos lang talaga ako. Hindi nila pwedeng malaman. Kapag nahuli nila ako, yari na ako. Paanong hindi pwede? Kumain ka rito sa resto namin, kaya kailangan naming maging responsable sa iyo. Masama lang talaga ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw, kaya siguradong hindi nyo ito kasalanan. Lalo na ngang hindi pwede iyan, baka kasi makaapekto pa ito sa reputasyon ng aming resto. Tama. At malaki rin ang posibilidad na baka ang mga kalaban natin sa negosyo ay naiinggit sa atin dahil sikat na resto tayo, kaya sinadya nilang lagyan ng laso ng pagkain. Ang usapin tungkol sa kaligtasan ng pagkain ay seryoso, kaya kailangang mahanap natin ang katotohanan hanggang dulo. Magpapadala ako agad ng mga tao para magsagawa ng masusing investigasyon dito. Huwag na, sinabi ko na ngang, ayos lang talaga ako. Binibining Lin, hindi ko akalain na ganito ka pala kabait. Huwag kang mag-alala, siguradong mahahanap ko ang masamang taong gumawa nito sa iyo. Mayroon nga talagang naglagay ng lason ng masama. Mabuti na lang at si Lin Xiaoyo ang nabiktima. Kung sakaling ang mga customer ang nakakain, sigurado namang ang tindahan ay mapipilitang magsara talaga. Oo nga. Sinadyang paglalason. Ang hindi lang natin alam ay kung sino talaga ang nasa likod nito. Kahit sino pa man siya, kailangan natin siyang mahuli at parusahan ng mabigat. Diyos ko, ano ito? Grabe ang sinapit ni Binibining Lin na naging ganito. Napakasama talaga ng taong naglagay ng lason. Oo. Sa totoo lang, ang pagkain ito ay para sana maayos ang hindi pagkakaunawaan kay Binibining Lin. Pero ngayon, napahamak patuloy siya. Kailangan nating magpaliwanag ng maayos sa kanya dahil baka isipin niyang ang buong pamilya natin ang nananakit sa kanya. Para sa reputasyon ng ating kainan at ni ate, tayo ay hindi pwedeng manatiling nanonood lang, di ba? Ginoong Zhao, nahanap na po namin ang taong naglagay ng lason sa video. Ginoong Zhao, wala akong kasalanan. Hindi ako iyon. Nagagawa mo pang magsinungaling. Tingnan mo kung anong nangyari sa kanya. Ikaw. Anong ikaw ka riyan? Lagot na. Hindi kaya niya ako ilaglag? Mabuti pang magsabi ka ng totoo. Dahil kung patuloy kang lalaban, huwag mo kaming sisihin kung maging malupit kami sa iyo. Oo. Mukhang kawawang-kawawa na si Binibining Lin sa nangyari sa kanya. Aamin na lang siguro ako. Sasabihin ko na, lahat-lahat na. Siya ang nag-utos sa akin. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Paano ko naman magagawa na saktan ang sarili ko? Oo nga, mukhang napagbintangan lang itong si Binibining Lin. Pinagbibintangan lang siya. Tama. Baka nababaliw na siya kung lalasunin niya ang sarili niya na nagresulta sa pagmumukha niyang parang hindi na tao. Huwag kayong makikinig sa mga pinagsasabi niyang kalokohan. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sinisiraan niya lang ang relasyon natin. Binibining Lin, ikaw ang biktima rito. Siguradong naniniwala ako sa iyo. Alam ko kung sino ang may gawa nito.
Nay, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, ay hindi ko pa makikita ang ganitong kahihiyan. Kababalita lang sa akin na may sumakit ang tiyan dito sa shop, kaya kinuha ko ang lahat ng kuha ng CCTV sa paligid at may natuklasan nga ako. Nay, ang galing nyo naman. Siyempre naman. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Pupunta muna ako sa ospital. Sandali lang. Malapit nang mahuli ang totoong may sala. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang nanakit sa iyo? Nay, ano po ang nalaman nyo? Sabihin nyo na po agad. Sinadya kong kunin ang kuha ng CCTV sa labas ng kainan. Makikita agad kung sino ang may gawa nito. Tita, huli na naman ang taong naglagay ng gamot. Ayos lang na ako na ang magtiis at huwag na itong palakihin pa. Hindi maaari ang ganoon. Siguradong bibigyan ka namin ng katarungan. Tama. Kahit pa hindi na ituloy ang pagbubukas ng restaurant, kailangan pa rin nating malinawan ang lahat. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala, hindi namin hahayaang makatakas ang sinumang masamang tao. Ay, ito. Teka. Ikaw nga talaga. Xiaoyu, sobrang akong binigo. Kabit nga talaga siya. Bakit napakasama ng pagkatao mo? Huwag na kayong magsalita. Dalhin muna natin siya sa ospital. Hello? Wala kang balak magbayad, di ba? Huwag mong isiping hindi ka namin mahahanap. Nandito na kami sa Huaxia. Sige, pumunta kayo rito. Akala niyo ba takot ako sa inyo? Sina Jianshin at Jian Yue ang may kasalanan ng lahat. Bakit sila walang nangyayaring masama? Habang ako ay nagdurusa ng ganito, maghintay lang kayo. Hinding-hindi ko sila hahayaang mamuhay ng matiwasay. Nay, nilason niya tayo? At kailangan pa nating bayaran ang gastusin niya sa ospital. Hindi ko akalain na napakasama ng Xiaoyu na ito. Napakabait na bata ni Xiaoyu noon. Bakit siya naging ganito ngayon? Mabuti ang loob ni Jian Yue na imbitahan siya rito, pero sinuklian niya ito ng kasamaan. Talagang binaliwala niya ang kabutihan ni Jian Yue. Hahayaan ko pa kung ako lang ang pinupuntirya niya, pero hinding-hindi niya dapat. Dinamay si Jianxin. Kahit sabihin nating pinag-initan niya si ate, malaking bagay ang kaligtasan ng pagkain. Kung nagtagumpay siya sa balak niya, madadamay ang buong pamilya natin. Ang babaeng ito ay sadyang napakasama. Tama na, tara na. Hindi rin naman mabubuti ang pamilya Zhou. Tinrato nila ako ng ganito. Balang araw, pagsisihan din nila ang lahat. Pasensya na. Nawala lang ako sa sarili ko kaya ako nagawa yun. Ngayon ay naparusahan na rin ako, kaya sana ay huwag na kayong magalit sa akin. Sinasabi mong humihingi ka ng tawad sa amin. Hindi ba nakokonsensya ang puso mo? Ang video mo ay na-upload ko na sa cloud para magsilbing ebidensya. Sinadya mong manglason kapag itinuloy ko ang kaso laban sa iyo. Siguradong masisira ang reputasyon mo. Hindi, huwag. Kapag sinubukan mo pang saktan ang kapatid ko, humanda ka talaga sa akin. Ang galing talaga ni ate. Hindi ba ako astig? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, hinding-hindi kita minahal kailanman. Ang mahal ko ay ang asawa kong si Jian Yue. Pinabalaan kita, kapag nanggulo ka pa sa amin, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Alam kong mahal mo pa rin ako. Sabi rin ni tita na pinakasalan mo lang siya dahil hindi mo ako malimutan. Tama na. Dahil lang yun sa niloko mo ako. Ngayon, sa tingin ko, ay mas mabuti ang manugang ko kaysa sa iyo ng 10,000 beses. Ang bayad sa ospital, huwag mong kalimutang ilipat sa account ko. Alis na tayo. Bakit? Bakit wala akong nakuha kahit ano? At
At kailangan pa akong maliitin ninyong lahat. Kung hindi ako magiging maayos, huwag niyo ring asahan na magiging maayos ang lahat para sa inyo. Dati ay may masama akong tingin sa inyo. At hindi ko matanggap sina Jianshin at Jian Yue. Ngayong nakikita ko na, ang pakasalan kayong dalawang magkapatid. Ay swerte para sa dalawang makulit na batang ito. Halika kayo rito. Ma, may mga pagkakamali rin naman kami ni Jianxin. Napakabait ninyo. Nirerespeto po namin kayo. Noong ikinasal kayo, wala man lang akong naibigay na regalo sa inyo. Ang pares na pulseras na ito ay para sa inyong magkapatid. Ito ay munting regalo mula kay Mama. Wow, ang ganda naman. Ma, ito. Ito ay masyadong mahalaga. Tanggapin mo na ang regalo ni Mama. Ma, parang may paboritismo kayo ha. Hindi pa kami nakakatanggap ng ganito kagandang bagay kailanman. Ano lang ba ito? May mga regalo pa ako para sa mga paborito kong manugang. Meron pa? Ito ang mga share sa Zoe Group. Napirmahan ko na ang mga papel. 20% bawat isa. Tama ba ito? Ma, mas mataas pa ito kaysa sa mga share ko. Kapag hindi naging mabuti sa inyo ang dalawang lalaking ito, palayasin nyo lang sila sa bahay. Tingnan natin kung magagawa mo pa akong apihin sa susunod. Salamat po, Ma. Kapag binigyan nyo na ako ng malulusob na apo, magkakaroon pa ng higit pa riyan. Eh paano naman ako? Sa paggawa ng apo, ay kailangan din namin ng kuya ko na magsumikap. Hindi naman pwedeng pagtrabahuhin ang kalabaw nang hindi pinapakain, di ba? Wala ka bang hiya? Sige na, lahat kayo ay magkakaroon. Anong ginagawa mo? Kailangan ko ring galingan, di ba? Sa pagkakataong ito, ay hindi ko hahayaang maunahan ako ni kuya. Ma, tapos na kaming kumain. Sinong nagsabi? Ibaba mo ako. Tumatawa pa kayo. Bilisan nyo na rin ang kilos. Tita. Madam, pilit pong pumasok si Binibining Lin, hindi ko po siya napigilan. Tita, mahal na mahal ko lang po si Ajeng kaya nawala ako sa sarili. Pakiusap patawarin niyo po ako. Akala ko dati ay isa kang matinong babae kaya sinuportahan ko ang pagsasama ninyo ng anak ko. Ngayon mukhang mas malayo ang agwat mo kay Jian Yue. Tita. Sa susunod, kung wala namang mahalagang pakay, huwag ka na uling pupunta rito. Paalisin na siya. Lin Xiaoyu, napakalaki ng utang mo sa amin at ayaw mo pang magbayad? Akala mo ba ay hindi kita mahahanap? Bayaran mo na kami agad. Di ba sinabi ko nang maghintay pa kayo ng kaunti? Magiging young mistress na ako ng pamilya Zhao? Sa tingin niyo ba ay hindi ko mababayaran ang barya ninyong ito? Pwe, matagal na naming inimbestigahan. Hindi ikaw ang young mistress ng pamilya Zhou. Gusto mo pa kaming lokohin. Oo nga. Kung hindi ka magbabayad, hindi ka makakaalis dito. Bitawan niyo ako. Sisigaw talaga ako. Sige, sumigaw ka. Saklolo, 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 saklolo. Hindi ba si Binibining Lin iyon? Bakit siya kinakaladkad ng ilang lalaki? Hindi maaari. Kahit na may galit ako sa kanya, hindi ko kayang pabayaan na lang siya sa panganib. Saklolo, saklolo, saklolo. Nakita niyo ba ang babaeng iyon? Isa siyang mayamang may bahay ng isang malaking pamilya. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Alam ko, siya ang misis ng pamilya Zhao. Napakalapit ng samahan naming dalawa at ngayon ay papakiusapan ko siyang bayaran ang utang ko. Kung hindi niyo ako bibitawan, kapag lumala ang sitwasyon, pareho lang kayong mawawalan ng pera at tao at wala kayong makukuha kahit isang kusing. Siguraduhin mong gagawin mo ang sinasabi mo. Dahil kung hindi, humanda ka sa amin. Tara na! Humanda ka.
Sino ba ang mga taong iyon? Ang mga taong iyon ang may utang sa akin, imbes na magbayad, sila pa ang laging nanghihingi ng pera sa akin. Isang mahinang babae lang ako, ano ba ang magagawa ko? May ganoon palang nangyayari? Ngayon, ang mga may utang na ang parang hari, ano ba ang magagawa ko? Alam ko na noong una, ay marami akong nagawang pagkakamali. At dahil pumunta ka para tulungan ako, sobra talaga akong nagpapasalamat. Walang anuman iyon. Basta't magbago ka na at wag nang maging kabit, mananatili tayong magkaibigan. Huwag kang mag-alala, gagawin ko iyon. Bakit naman ako magiging kabit? Si Jian Yue ang totoong kabit. Kung hindi dahil sa inyo, matagal na sana kaming nagkabalikan ni A. Zheng. Dahil kusang loob kang pumunta rito, ikaw na ang magbayad ng utang para sa akin. Total, kayong magkapatid naman ang may utang sa akin. Halo sa inyong lahat, ako si Sinbao, namiss niyo ba ako? Ito ang bagong putahe ng aming tindahan. Gaya ng nakagawian, ang mga fans muna ang mauunang kumain. Anong kain-kain? Umalis na kayo rito. Alis na rito. Layas na, bilis. Ano bang ginagawa ninyo? Lumabas kayo ngayon din. Mukhang malakas ang negosyo nyo, ha? Makaalis din naman kami. Basta ibigay mo ang pera. Maganda ang negosyo, ah. Ayos lang na paalisin kami. Ibigay mo lang ang pera. Kilala mo naman si Lin Xiaoyu, di ba? Nitong mga nakaraang araw, ay madalas kaming mag-usap. Ayun naman pala. Ibigay mo sa amin ang pera. At aalis na kami. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Yung may utang pa ang may ganang pumunta rito para manakot. Hindi gaano magaling ang Chinese ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Kung ano-anong pananakot at kung ano-anong tungkol sa nagpapautang. Tama? Kapag hindi ka nagbayad, ay huwag mo nang asahang makakapagnegosyo ka pa. Sinasabi ko sa inyo, naka-livestream ako ngayon, kung magpapatuloy pa kayo sa panggugulo, ay tatawag ako ng pulis. Subukan mo lang. Boss, tandaan mong nasa China tayo, mas mabuting wag na nating palakihin ang gulo. Tama. Baka pwedeng makipag-usap muna tayo sa kanya? Huwag mo akong takutin. Sabihin mo na lang, paano mo kami babayaran? Hugasan niyo muna ang lahat ng mga platong ito, at pagkatapos ay babayaran ko kayo. Bakit parang may mali yata? Alam ko na. May kaugalian dito sa China na kailangan muna nating tapusin ang trabaho bago niya ibigay ang pera. Oo nga pala. May kasabihan sila rito na ang may utang ang mas makapangyarihan. Mahilig talaga sa forma ang mga taga-China. Sige. Ang mga platong ito ay kami na ang maghuhugas. Magsumikap ka, gamit ang sarili mong mga kamay. Magbagong buhay ka na. Hindi ito kahiya-hiya. Blondie, mali ang porma mo. Hindi malinis ang mga hinuhugasan mong plato. Tingnan mo yung katabi mo. Madalas akong tumutulong kay nanay sa gawaing bahay sa amin. Anong klaseng bagong gimmick ito? Sobrang lala pero gusto ko. Gustong-gusto ko talagang makakita ng mga lalaking may muscle na gumagawa ng gawaing bahay. Magbibigay ako ng malaking tip sa streamer. Tapos na ang trabaho. Bayad na. Heto oh. Pagbalik mo sa probinsya ay maghanap ka ng maayos na trabaho ha. 1,600 piso? Akala mo ba sa amin ay mga pulubi? Pinaglalaruan mo ba kami? 4,800 piso. 4,800? Bibigyan kita ng 4,800. Dalhin niyo siya. Saklolo, anong gagawin nyo? Nasaan si Jianxin? Ano pa talagang nangyayari? May 3 nakakatakot na lalaki ang pumunta rito at nanggulo. At tinangay nila ang asawa ng boss. Sabi nila,
Kailangan daw nating magbayad ng ransom. Sino ba ang kinalaban ni Jianshin? Para saktan siya ng ganito? Kasama ko na si Jianxin, bata pa lang siya. Hindi pa siya nakaranas ng anumang hirap. Sana naman. Hindi pa hirapan ng mga kidnapper na iyon ang asawa ko. Takot pa naman siya sa sakit. Ano na ang gagawin natin? Kapag hindi kami nakakuha ng pera ngayong araw, bubugbugin ka namin ng husto. Bilis? Kailangan nating iligtas si Jianxin agad. Kung gusto ninyong makakuha ng pera mula sa pamilyang Zhao, dapat pagsilbihan ninyo ako ng maayos. Kapag pumayat ako, pumangit o tumaba at hindi na nagbayad ang pamilyang Zhao, wala kayong makukuha kahit isang kusing. Ayos lang ba? Ang lakas nito sa inyo? Ganoon lang pala ang Thai massage. Gusto ko ng prutas. Sige po. Ipagtimpla mo ako ng tsaa. Huwag din kayong tumungangar yan. Lumabas kayo at ibili niyo ako ng pagkain. Tinawagan mo na ba ang pamilya niya? Oo naman. Ano ito? Tumawag sa telepono. Pinapatatawag niya ako? Nasaan na ba ang telepono? Tawagan mo si Lin Xiaoyu. Boss, ang talino niyo talaga. Umalis ka nga rito. Lin Xiaoyu, wala nang pakialam ang kahit sino sa mayaman mong kaibigan. Bayaran mo na ang utang mo. Bakit ka ba nagmamadali? May darating din para hanapin kayo mamaya. Huwang Mao, Hindi na ako makapaghintay. Hindi ko na talaga ito kaya. Masyado naman yatang mabilis na hindi na kaya ni Jianxin. Napakabuti. Mukhang mayroon nga silang paraan. Hindi ba madali lang papuntahin dito ang mga tao mula sa pamilya Zhou? Basta't kumalat lang ang balitang ito sa lahat. Siguradong maglalabas ng pera ang pamilya Zhou para tubusin siya. Sige na nga. Huwang Mao. Nasaan na ang tsaa ko? Heto na, heto na. Kayong dalawa, halik kayo rito. Lin Xiaoyu, gawin nating malaking gulo ito. Paano kung sumabay tayo sa uso at mag-livestream din kaya tayo? Oo nga naman. Ganito ang gagawin natin. I-livestream natin ang kidnapping na ito. Kidnap? Gagawin natin yan. Ayos na. Okay na. Dito ba magsasalita? Halo sa inyong lahat. Ito ang aming livestream room. Siya ang aming bihag at ako naman ang kidnapper. Wow, ang ganda naman ng trato sa kanya. Gusto ko ring maging bihag. Paano ba sumali sa inyo? Naghihintay ng kidnapper. Nakaabang online. Medyo nagmamadali na ako. Ano ito? Iyan ay mga donasyon. May nagpapadala na sa atin ng mga regalo. Kung ganoon, pwede na tayong umuwi. Pwede na tayong umuwi. Bakit ba kayo nakatayo lang diyan ng tulala? Ang mga manonood na nagbibigay ng tips ay ang mga nagpapakain sa atin. Dapat kayong bumawi sa kanila. Ano po ba ang dapat naming gawin? May mga talento ba kayo? Ipakita nyo. Talento? Ako, marunong akong maghula dance. Sige, magsayaw ka. Marunong po akong kumanta. Kayong dalawa? Ako, marunong akong mag-hand roll dance. May regalo na naman. Bilis, 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 bilis. Mga kapamilya, mga kapamilya, mga kapamilya. Ipakita nyo na ang lahat ng mga espesyal na talento nyo. Kakatanggap ko lang ng balita, peke ang plaka ng sasakyan. Anong gagawin natin ngayon? Noong huling tumakas si Jianxin, ginaya ko ang kuya ko. At nilagyan ko rin ng tracker si Jianxin. Kung ganoon, tingnan mo agad kung nasaan si Jianxin ngayon. Nahanap ko na. Lakas ng loob nilang ikidnap ang babae ko. Sisiguraduhin kong ang kuta ng mga kidnapper na iyan ay uubusin ko.
Sawadika. Salamat sa inyong lahat. Sawadika. Salamat sa inyong lahat. Ikaw, nagpapetiks-petiks ka. Bakit ka ba nagpapetiks? At ikaw naman, bakit ka hingal na hingal? Kaunting hirap lang hindi mo na kaya. Sayang at itinuring pa naman kitang bida. Ate, hindi mo alam kung gaano karaming hirap ang dinanas ko. Baby, ayos ka lang ba? Ang mga pervert na ito, may ginawa ba sila sa'yo? May sugat ka ba? Bakit parang tumaba ka pa? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Binubuo ko ang kidnapper 101 para tulungan silang magbagong buhay. Ano? Eto, sino ba talaga ang nangkidnap sa kanino? Sa wakas may dumating din mula sa pamilya niya. Pakiusap kunin niyo na siya, hindi na namin kaya. Teka lang boss, huwag mong kalimutan ang pakay natin. Oo nga pala, ang pakay natin. Binibining Jian, hindi mo pa itinuturo sa amin kung paano mag-withdraw gamit ang cellphone? Hindi ko kayo niloko, di ba? Totoo nga, ang dami palang pera nito. Ano? Ang talagang nangyari? Sinabi ni Lin Xiaoyo na may utang sila sa kanya at ayaw magbayad kaya pumunta sila rito para singilin ako. Tinuruan ko lang naman silang kumita ng sariling pera at maging independent. Sinong nagsabi? Si Lin Xiaoyo ang may utang sa amin? At sinabi pa niyang matutulungan mo siyang magbayad kaya kami inutusang dukutin ka. Ang babaeng ito? Hindi ko talaga siya mapapatawad. Si Lin Xiaoyo na naman. Kung ganoon, sabay-sabay nating pagbayaran ang luma at bagong atraso niya. Mga tao, dalhin ang mga ito sa mga autoridad. Binibining Lin, saan ka pupunta ng ganyang nagmamadali? Marahil ay nalaman mong nabunyag na ang lahat at tatakas ka dala ang pera? Kayo, ang nakilala niyo ako? Ikaw na masamang babae ka, nagawa mo talagang magbayad ng tao para dukutin ako. Pinabayaan na kita noong nakaraan, pero naglakas loob ka pang galawin si Jianxin. Sa pagkakataong ito, wala nang makapagliligtas sa iyo. Mula sa paglalason hanggang sa pag-uutos ng pagdukot, ikaw maghintay ka na lang sa hatol ng batas. Hindi. Kayo ang nagtulak sa akin na gawin ito. Kasalanan mo ang lahat ng nangyayaring ito sa iyo. Zheng, wala akong nakuha nung magkasama pa tayo. Kung hindi dahil kay Jian Yue, ako sana ang naging Mrs. Zhou. Karapat-dapat lang na pagbayaran ng magkapatid na iyan ang mga utang ko. Kahit wala pa ang ate ko, hinding-hindi magsasama ang bayaw ko sa isang masama at malupit na babaeng gaya mo. Jiangxin, hindi ba sabi mo ay pupwede tayong maging magkaibigan? Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero sadyang wala kang kuwenta. Xiang, noong magkarelasyon pa kami ng kuya mo, hindi ba't gustong-gusto mo akong maging ate? Marami ka bang nakain na nakalalasong kabute? Kaya ka nagdedeliryo? Ako, Janue, patawad. Nawala lang ako sa katinuan. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Aalis na ako agad ng bansa ngayon din, at hinding-hindi na babalik. Ang mga salitang iyan, ay sabihin mo na lang sa pulis. Kung maghihirap ako, hindi ko rin kayo hahayaang maging masaya. Isinusumpa ko kayo. isinusumpa mo pa kami. Sino ka ba sa akala mo? Akala mo ba tatalabang sumpa mo? Mahal. Bakit? Mahal? Hindi kaya. Totoong tinatablan ka na ng sumpa ng baliw na babaeng iyon? Nahihirapan ako. Ayos lang. Sabihin nyo na. Gaano pa katagal ang natitira sa akin? Kaya ko itong harapin. 10 buwan. 10 buwan lang ba? Wala man lang ba akong kahit 1 taon? Ano ba ang sinasabi mo? Buntis ka. Ano, buntis ako? Oo nga. Nalaman lang namin na buntis ka noong dinala ka namin dito sa ospital para magpatingin. Paano akong nabuntis nang mas mauna pa kay ate? Hindi ka pa nga buntis, paano ako ang unang mabubuntis? Hindi pa nga ako tinuturuan ni ate kung paano mag-alaga ng bata eh. Patay na ako.
Ang magkaroon ng anak ay isang magandang balita at saka nandito kaming lahat para samahan ka. Tama. Magiging tatay na ako. Baby, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, sisiguraduhin kong poprotektahan kita at ang ating anak. Naaalala mo ba ang ipinangako ni nanay sa iyo? Makakatanggap ka ng napakaraming gantimpala. Talaga? Gumawa na ako ng plano para sa iyong yaya. Ihahanda ko. Ang 5 yaya para makastandby ng 24 oras. At lahat ng gastusin habang buntis ka ay ako na ang magbabayad. Kailangan mo lang magpahinga ng mabuti. Baby, mula ngayon, ikaw na. Ang nasa tuktok ng pamilya natin. Kung ganoon, parang maganda pakinggan iyon. Ate, sa tingin mo ba magiging mabuting ina ako? Wala pa rin kasi akong tiwala sa sarili ko. Huwag kang mag-alala. Magkakasama na rin kayo ng ate mo sa lalong madaling panahon. Buntis na rin ang asawa ko. Talaga. Napakaganda naman. Nako, mahal ko. Huwag kang masyadong malikot. Huwag mo namang yakapin ng ganyan kahigpit ang asawa ko. Salamat sa Diyos. Sa wakas, magkakaroon na ako ng mga apo at 2 pa agad. Bilisan mo, kunan mo kami ng litrato ng buong pamilya. Dapat laging kumpleto ang pamilya. Sige. Halika ma. Sige, ihanda ang sarili. 3, 2, 1. Smile.